Good morning mga mi! So, heto na naman po si Kuratcha sa discarding sideline habang nakatambay sa bahay. Discarding number 2 nga pala, yung ipapak ko ngayon na nilagyan ko din ng freebies ng scrunchy velvet at ng mga ribbon tail na barrett clip at saka scrunchy tie na nilagyan ko din ng long wallet para sa kanyang mga freebies. Ito nga pala ay repeat order na rin ng ating client na si Ma'am Melissa ng Cebu. At ang kanyang order ay ang rebranding number 2. Mayroong bundle na 70 pieces na mga ribbon tail. At depende na rin kung ano bang tela ang gustong ipagawa. Pwede rin tayong puro silk, pwede rin naman tayong puro printed. Yun nga lang, sa ating printed ay limited lang yung aking may offer na mga prints. Dahil nga, alam nyo naman, yung ating mga tela ay per kilo kung ating bilhin. Kung kaya naman, hindi ko alam kung anong mga prints yung darating sa atin, kaya hindi ko may offer at mabanggit kung ano ba talaga yung mga available. Ganun pa man, wala tayong mga nakasadyang mga prints ng ating mga ribbon tail, ay halos magaganda naman lahat yung mga naibibigay natin. Dahil pumipili ako ng mga kulay na pwedeng gawing ribbon tail na masaya ang kulay at pambata. Kagaya ng mga nakikita nyo dito sa ating video. Uulitin ko na kapag ka po pala rebranding ay etiketa po ng buyer ang inilalagay natin. Kaya ang etiketa po ito ay customized na inilalagay namin sa mga ino-order po ng client. I-share ko na nga din na nung una pa lang akong gumagawa ng mga ribbon tail na ito ay nahirapan din ako dahil hindi ko nga alam yung mga sukat. Meron akong napapanood sa mga social media platform kung anong size ng mga ribbon tail nila, pero hindi ko nagugustuhan kaya iniiba ko, kung kaya madami din ako mga na-reject na mga pinagagawa dito. At nung matutunan ko na nga kung paano ba ang gumawa at kung paano ba yung tamang sukat, ayun, nagkasunod-sunod naman yung mga order ko dito dahil maraming nagandahan at maraming nakyutan dito sa mga ribbon tail. Lalong-lalo na kung iba't ibang kulay at mga masasayahing kulay na ginagamit ng mga bata. At nung magkaroon na nga ako ng sariling sukat para sa aking mga scrunchies, ay inumpisahan ko naman na magkaroon ng sariling sukat din para sa aking mga ribbon tail. Pero kahit na meron na akong mga sariling sukat para sa aking mga ribbon tail, ay nanonood pa rin ako ng mga video, ng mga tutorial, kung paano pa ma-improve yung aking paggawa. At habang nanonood nga ako, ay marami rin akong natututunan na iba pang mga technique na yung mga dati or naunang mga ginawa ko ay hindi ko na magawa ngayon. Dahil habang gumagawa ako ng mga ribbon tail ay meron akong mga natutuklasan pa kung paano mas madaling gawin at kung paano pa mas pagandahin. At ito nga pala yung mga binigay ko pang mga freebies, mga ribbon tail, at sinamahan ko na rin yan ng isang long wallet. At natapos ko na nga ipack dito ang 70 pieces na ribbon tail. Pinaghiwalay ko lang ng plastic yung mga barrett clip at yung mga scrunchy tie. At isinama ko na lang din dun sa mga scrunchy tie itong mga freebies na binigay ko kay client. Saktong-sakto lang itong dalawang pack na ito para dun sa binibigay na plastic ng courier para sa kanilang large size. May mga nagtatanong nga po pala kung ilang araw daw ba ako mag-ship ng mga orders. Iyan po ay nakadepende kung ano po yung order. Kung ang order po ay rebranding, humihingi po kami ng 2 linggo sa paggawa po ng mga hair accessories at sa paggawa din po ng etiketa. Dahil customize po yung paggawa ng etiketa, lalo na minsan wala pa pong naka-layout si customer. At kami pa po ang magli-layout ng para sa etiketa niya. At bago nga gawin o i-print yung etiketa, ay tatanungin muna si customer kung okay na ba yung ginawa naming etiketa para sa kanya. At minsan kapag hindi okay sa kanya, ay uulitin na naman yung paggawa o pagli-layout. Kaya medyo natatagalan kami sa paggawa ng etiketa. At dito na po magtatapos ang ating munting video. Maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo sa aming munting negosyo. God bless po sa ating lahat at bukas pong muli. Bye!